Nako, pinagkaguluhan si Senator Rodante Marcoleta sa labas ng Senado with video. Ipapakita mismo natin yung ating kuha mismo doon sa Senado, sa harapan ng Senado, na talagang sinasabi, aabot daw ng 1,000,000 kung hindi pa ito natapos yung hearing kagahapon. Dahil balita ko, mga taga Batangas, San Pablo, Cavite, Bataan, Pampanga, Karatig, may sa Maynila, paparating lahat ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Baka umabot ng 1,000,000 na magkataon kagahapon. At kagahapon, napakarami na rin. Baka 1,000 na yung kagahapon. Talagang 1,000 na. Hindi mo masasabi 5,000 lang yun. Napakarami. Punong-puno yung mga paligid ng Senate, ng tao, di ba? Na taga-suporta ni Senator Rodante Marcoleta, no? Eto po, ngayon po, 12 senador pala, nanginig, nahintakutan doon sa naging rally kasi alam nila daw, magkakagulo. Aba, payapa nga, walang gulo eh. Nagkagulo lang, yung may BBM supporters na pumasok eh. Na inawat, di ba, may pinusasampa nga. No, doon nagkagulo lang eh. Pero mapayapa naman. Tahimik naman si Eric Celis, si Kadri Celis. Nagsasalita doon maghapon. Ha? May mga iba't iba sila himno, nagsalita doon. Wala namang gulo. Anong gulo? Ba't sila nag-work from home? Oh, yan ang gusto ni Senator Marcoleta, emosyon. Yung video teleconference ni Bato, kaya gusto niya kasi may gulo nangyayari ngayon. Pag pumasok si Bato, mahuhuli, gulo. Diba? Kaya gusto niya, pero sila po pwede silang gumawa niya, 'di ba? Yan, ayaan niyo na, yan talaga pakiramdam ng mga yan. Dahil hindi naman sila takot sa kapangyarihan eh. Hindi sila takot sa kapangyarihan. Ayaw nila matuklasan yung flood control issue, 'di ba? Na pinasinungalingan nila. Okay lang, sige, pasinungalingan niyo, okay lang. Tuloy pa rin naman ang flood control issue eh. Ganun lang kadali 'yon, no? At ito pa, balak pala talagang arestuhin daw, Hindi sa akin 'to. May mga nagsasabing chismoso na balak daw talagang arestuhin si Senator Marcoleta yung mga panahon na yon. Di ba? Kaya doon yung isa. Di ba? Alam nyo na, isang nakabangga tumula kay Senator Robin Padilla. Di ba? Kaya doon para balak arestuhin si Senator Marcoleta, posasan siguro. No? Hindi natuloy kasi yung pressure ng tao. Sabi niya ng iba Sabi ng iba, subukan yung arestuhin si Senator Marcoleta. Di ba? Hindi nyo ma-aresto yan. Dahil baka yung 1,000,000 maging 2,000,000 diyan sa Senado, hanggang sa GSIS, di ba? Paano makakalabas yung aresto? Teorya lang, di ba? Sabi lang naman nila, ito, panood natin kung gaano natakot itong 12 senador na to, doon sa nangyayari na may gulo daw. Wala namang gulo eh. Thank you, Connie. Correction po. Wala na pong Gatchalian block, Cayetano block. It's just a majority block headed. Sabi lang nyo yan. Sabi nyo, mas maganda may nagpapaliwanag doon sa Abilino versus Cuenco na batas na sinasabi nyo na yung dapat minority 12, 24 kayo. Bakit? Asan na ba si Bato ngayon? Patay na ba? By Acting Senate President Win Gatchalian. Yes, Minority block po yung kabila. Yes, yan po ang nabanggit din na kinikilala ng Malacanang at ng House of Representatives. Siyempre, ang House of Representatives, kikilala yan. Kalaban lahat, kakampi lahat nila dyan yan. Nila Juan Bull. Yung Malacanang, ano pa ba aasahan natin? Na bakit kakampihan dyan? Hindi nila ibig sabihin, kinilala ng Malacanang. Ibig sabihin, ng mga nauna pala kaya talo, hindi kinikilala. Siyempre, ayaw. Kasi siguro lang ayaw maimbestigahan yung mali-malitang pera. Di ba? Ginagawa natin lang paraan. Yung Marines daw binayaran. Talaga ba binayaran ng tigpa 5,000,000 magsalita lang daw? Talaga binayaran? Meron bang ganon? O baka naman binayaran yung isang asawa ng Marine para sabihin na binayaran sila. Di ba? Meron bang binayaran gano'n? Wala nga pera, i-CI nyo yung mga bahay. Yung isang anak namatay, namatayan pa eh. Di ba? Sabi niya ng isang sa mga Marine, kung ako mayaman, napagamot ko na yung anak niya yata, namatay. No? Condolence sa isang Marine, condolence. Kung mayaman siya, napagamot niya sana yung isang anak niya. Namatay, hindi naman dahil sa sakit dahil hindi siya napagamot. Di ba? Ang masasabi ninyo kasi bayad daw 5,000,000, bayad daw 5,000,000. Dahil noon nyo pa sinabi yan. Di ba? Ngayon lang ni sinabi. Ang tagal-tagal nang isasayta 18 Marine, inulit lang ngayon bayad na. Come on! Wala naman dinagdag yung 18 Marine May dinagdag ba ang 18 Marine? Sa kanila sinabi nung sa Banateros, wala naman Di naman opisyal lang ngayon sinabi din bayad na. Ang
Bayad? Talaga ba? Eh sana doon pala sa sinabi doon sa 18 Marine, sinabi nyo na bayad. Kaso hindi nila gagawin nyo kasi dito sa Senado, alam nilang opisyal. Kaya sasabihin nila bayad na. Eh sana, doon pala sa Vox Populi nila Balateros, na inimbitahan nila ang 18 Marines na nagsalita. Kung ano yung sinabi ng 18 Marines nung sa Vox Populi, yun din sinabi nila kagahapon sa hearing O wala lang pinagkaiba Basta sabihin nyo bayad ngayon. Bakit nun, di bayad? Alam na naman taong bayan Ang gusto lang kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, alam na kung sino mastermind, alam na kung sino sangkot. Ang gagawin nila, maging opisyal dyan sa Senate. Hindi nila naiintindihan yan. Sa hearing na ginawa ho kahapon o pagpupulong na ginawa dyan sa Senado ng sa pangunguna po ni Senator Cayetano. Hindi po may tatawag o may tuturing na hearing po yung Ms. Connie kasi nga yun po ay parang media forum or press conference nila dahil hindi po siya official, hindi po siya recorded, wala pong recorder doon, wala pong stenographer, wala pong brief, yung members po ng Senate media para maging official po yun. Sila-sila lang po yun. Pagkatapos, wala po talaga as unofficial dahil diniklara po ni Acting Senate President Gatchalian na all employees po kahapon work from home dahil nga doon sa napipintong gulo na napipintong gulo. Natakot sila sa rally. Ang dami ba naman expect kahapon. Mamaya makikita niyo yung rally, napakadami. Baka nasa hindi naman milyon, aabutin milyon yun kung hindi pa natapos yung hearing. Di ba? Siguro tinapos na si Marcoleta para hindi na maaabala yung mga ibang supporters na maabot ng milyon. Aabot ng milyon yung tiyak ko. 100% aabot ng milyon. Ng umaga. At pagkatapos ako din po, dineklara ko bilang Blue Ribbon Committee Chair na bilang Blue Ribbon Chair. Mabilisan namin kinudita, mabilisan namin nilagay sarili namin sa bilang Blue Ribbon Chair para hindi na kami maimbestiga sa June 4, para June 8 na, kontrolado na namin, sa sobrang takot namin. Ganun ba? Di ba? Nataranta sila Ang bilis ilagay yung sarili sa bilang Blue Ribbon Di ba? Ang tapang nila, no? Sabi nyo, yung OSAA daw, papakita ko sa inyo. Ito sabi niya sa OSAA ang tapang, grabe, ang tapang nito, bilib ako sa tapang nito. Ang tapang ng taong ito, di ba? Yung tapang nyo, noon yan, hindi ngayon, di ba? Iba na tapang ngayon tao ngayon sa tapang nyo noon. Kahit pagsama-samahin kayo ngayon, iba tapang ng tao ngayon sa tapang nyo. Ang tapang nyo noon is talagang dibdiban. Ang tapang ng tao ngayon nanggagaling sa sipmura dahil nagugutom na sila. Di ba? Sabi niya, Erwin, tinawag na pulpol at bobo ang mga empleyado ng OSAA. Mga OSAA, painggan nyo to. Sabi niya, nasindak lang yung mga pulpol na empleyado ng OSAA. Nasindak lang siguro yung mga PRIB. Nasindak lang kasi ididimanda. Diyos ko po, ako yung talagang baka pagkatampal-tampalin ko yan pagkatampal-tampalin ko yung mga papipilahin ko yung mga empleyado na yon at sasabihan ko amo mo kayo bingi. Talagang tapang, no? Ganyan talaga sila. Hanggang ano yan, puro salita lang ang tapang nila. Ba't di ka pumunta agahapon sa rally? Kasasabi mo lang ngayon, no? By napipintong gulo. Kaya nag-work from home kayo. Bakit? Ibig sabihin, hindi kayo matapang. Akala ko ba, tapang kayo sa physical? Kasi tatampal-tampalin mo, papipilahin mo pa So, matapang ka sa physical. Bakit di ka pumunta ngayon? Yung kagahapon sa rally. Bakit nag-work from home kayo? Yun ang tapang niya. Di ho ba? Monday po ang totoong hearing po ng totoong Blue Ribbon Committee. Okay, so ito nga po, nabanggit din ho ng isa sa mga 18 sundalo kahapon ang inyo pong pangalan. At nabanggit nyo na rin ho na kayo ho'y magkakaso. Ano ho ang mga balak nyong ikaso? Libel po, ang definitely ay kakaso po natin, sagutin po nila yan kasi ewan ko po, I'm sure, hingihan po sila ng patunayan nila kung totoo po nagbigay po sila ng madali na lang kasi ngayon, Ms. Connie, magturo kahit sino pwedeng ituro Ang problema dyan, is it backed up by evidence? Sa ebidensya lang po tayo. Tama sinabi niya.
Madali talaga magturo sa panahon ngayon. Problema kasi ngayon, Miss Connie, Tama yan. pag may nagsalita, kahit na ika nga, hindi sa Blue Ribbon, kahit saan, sa social media, mag-Facebook page live ka lang dyan, yari ka na, sisiraan ka ng kapitbahay mo, wala kang magagawa. Kaya nga po siguro pag nag-settle na po lahat ng ito, kailangan po siguro palakasin itong mga penalty po. Nandito na. Tapang niya, no? Galing, no? Talagang, kung titignan mo siya, kung talagang kung may kasalanan siya, hindi niya ipapatawag yan. Talagang kung may kasalanan siya, hindi niya ipapatawag yan. Parang galing, no? Kasi, may bagay siyang naiisip na hindi kayang isipin ng ordinaryong tao. Naisip ni Munting Kaalaman. Naisip ko. Sa buong Pilipinas, ako lang yata nakaisip nito. Alin yun? Pakinggan nyo. Kung gusto nyo ng ebidensya sa 18 Maris na pumunta sa kanya, sa bahay niya, di ba sabi, deliver sa bahay ng kung sino-sino, sa congressman, sa senador, nag-deliver. O, ganito gawin nyo. Papuntahin yung 18 Maris, hindi mangingialam sila may defensor para wala makalapit. Wala, para hindi mabayaran yung mabulungan yung 18 Maris. Lagay nyo piring yung mata, papunta doon sa bahay ni Erich. Pero wag nyo sasabihin sa mga 18 Marine, sa mga nag-deliver mismo ha, kung hindi yung isa, kung hindi nag-deliver, huwag niyo papuntahin. Doon lang sa nagsasabi na pumunta siya sa bahay ni Erich at nag-deliver siya. Malamang alam naman niya yun, mga pasilyo. Kung 2 beses siya nag-deliver, familiar sa kanya yun. Alam ko yan. 'Di ba? Yung kuryente niya yung ano nga, nagkakabit sa amin ng internet, Alam niya pa yung street eh. Samantala yung street ang tagal-tagal na eh. Oo, bata pa kami, nagkakabit na siya ng internet. After siguro mga 15 years, bumalik siya, nagkabit ulit. Nagkwento sa akin, ay, sir, kayo yung bata pa kayo, sir. Yung dati, nagbabasketball pa kayo, bata pa kayo, nakita na namin kayo. Ganito na itsura niya, no? Nawala na ngayon court dito eh. Dito, may nakatanim ditong atis eh. Nawala na nga. Alam niya 15 years nakalipas ha. Tapos bumalik yung nagkakabit ng internet, nakita ako, sabi, sir, ang laki niyo na, sir. Oo syempre, medyo nagkaedad na tayo eh. Dati nakikita ko kayo, medyo payat pa kayo, sir. Tapos parang mababa pa kayong konti eh. Ay, naku, ano pa ako noon? Nasa 17 pa lang ako noon, sabi ko. Oo, di ba? Ang tagal na, di ba? Alam mo yun? Ngayon, natandaan niya. Ito. Ha? Gusto mo ng ebidensya? Sir, lagyan ng piring yung 18 Marines. Yung sinong tao nakapunta sa bahay niya. Huwag sasabihin kung kaninong bahay yun. Pagtanggal ng piring sa mata, sabihin ko, sige, kaninong bahay to, kung alam mo. Sir, kay kay Erich to, o kay Juan to. Doon malalaman kung talaga nakapunta siya sa bahay nito. Ako na nakaisip niyan. Dapat gawin nyo yan. Yeah? Pumunta sa bahay ni Di Junel. O sa bahay ng mga ibang congressman, ni Martin. Ngayon, lagyan ng piring. Tapos huwag ipaalam kung yung pupunta ng Marinayo kung bahay ba ni Martin. Tapos tanggalin ng piring. Sabihin, 18 Marin, kaninong bahay to? Yung totoo isang sagot lang. Natatandaan ko po to kay Mr. Martin po to. Doon malalaman kung talaga nakapunta siya o hindi. Kapag nakapunta siya, meaning nag-deliver siya. At kung nagpunta kay Erich, isa lang tanong, ano namang gagawin ng 18 Marine doon? Brilliant mind. Kasi ngayon, Miss Connie, magturo kahit sino pwedeng ituro eh. Ang problema dyan, is it backed up by evidence? Sa ebidensya lang po tayo. Ang problema... Eto na. Papakita ko muna tong isang video na to, mamaya na yan, ha? Mamaya na yan. Ito, pinagkaguluhan si Senator Marcoleta. Ako nagkukuha niyan ha. Personal ko kinukuha ng video yan. Paano siya makapagsalita? Si Cadre Celis nandoon sa gitna, doon sa may tarpaulin nakalagay na Pilipino. Si Marcoleta lang sa gitna, pero maraming bodyguard na nakapalibot kasi dudumugin ng tao. Dahil niya gustong-gusto masilayan, mahawakan, matanong, ma-interview. Paano makapagsalita? Atras. Dito na. Grabe, ang daming tao niya. Mula doon sa likod, hanggang papuntang MOA, papunta dito sa Senate, sa gilid ng Senate, kasulok-sulukan, ang dami pong tao. Sabihin ko sa iyo, napakarami.
yan! Giveaway na tayo! Ayan doon, pati yan doon sa may tawid puno sa may sa likod niya, napakarami po. Kasi yung building na yun, nakita niyo yung building na yun, papunta sa MOA yan. Diretso yan. Pero marami pa rin tao banda dyan. Sandali lang, sandali lang. Giveaway pa, giveaway. Kalma lang po tayo, kalma. Kalma lang po, kalma. Atras lang, atras. Ayan. Hindi po. Wala kayong, disiplina po tayo, disiplina. Hindi na nakapagsalita tuloy. Ano tayo? Break muna, break. Ang daming tao, no? Hakot daw, hakot. O sige, palagay natin hakot yan. At least may hahakutin. Sila walang hahakutin. At yung pagmamahal niyan, napakarami. Galing sa reliyon ng INC yan eh. Iba't ibang reliyon eh. Siyempre, ganyan. At least meron. At least sa reliyon niya, nagmamahalan sila. Di ba? At sa inyo, sa reliyon nyo, wala. Nagmumurahan kayo, nagsisiraan kayo sa reliyon nila. Niya. Di ba? Sa kanya, wala. Sa isang term na senator, walang ganyan. May na ganyan ba kahit sa mga whore? Wala, kakaunti. Mga iba't ibang placard na naka patalsiking, Cayetano, panagutin si Sara. Pero walang flag ng Pilipinas silang binawagayway. Bakit? Napapasok siguro sila sa flag ng Pilipinas. Oh, at least may nagmamahal sa kanya. Oh, nagbabayad ng ganyan. Sino loko-loko magbabayad ng ganyang karami? Aabot na ng 20,000 yung time na yan eh. Aabot pa ng 1 million yan. Kung nagkataon hindi pa tapos yung Blue Ribbon, kung hindi pa bumaba si Senator Marcoleta at umuwi na yan pagkatapos umikot sa GSIS, umuwi na eh. Kung hindi pa umuwi at may hearing pa, dadami pa yan. Papunta pa yun nasa Batangas, papunta pa yun sa Cavite, papunta yun sa San Pablo, papunta yun sa Peray Naga. Dito sa Quezon, papunta na. Lucena, papunta na rin. Ang dami. Milyon aabot yan. Di ba? O, Dasma, nakapunta na yung Dasma Jack. O, yan ang pagmamahal sa isang suporta, walang bayad, kumikilos. Wala kasi sa kanila niyan. Hindi nila kayang tarukin yan. Yung ganyan, hindi nila kayang gawin yan. Na? Sila kasi, nangihingi pa sila ng mga palakpak. Wala bang mga pakamay? Wala bang mga palakpak dyan? Si Senator Marcoleta, yan talaga, hakot daw, hakot. O sige, palagay hakot. At least may hakutin kayo. Ni hakot, wala. Di ba? Bakit? Ni bayad niya, baka bayaran nyo yung tao, di pupunta eh. Di ba? Kahit bayaran nyo 5,000, tama rin pumunta eh. Bakit? Ang init at ano yan? Init, saka ulan, ambon, gutom. Walang pagkain niya, kanya-kanya dyan. Yung may mga pagkain lang, Jack, nagpakain lang ata yung kay Chabit. Isang ban na maliit, pero hindi sasapat sa ganyang karami. Pero mo, isang ban, ganyang karami, punong-puno, hanggang doon sa papapuntang MOA, sasapat ang isang ban na pagkain. Hindi. Yan ang pagmamahal. Sabihin ko sa inyo. Pagmamahal yan. Kung reliyon man yan o INC, ibig sabihin yan ang pagmamahal sa isang kapatiran nila. Na bagay na wala sila. Kaya sila, naguguluhan sila, wala sila ibang maisip kung sabihin, ay bayad yan. Yun na lang kaya nilang isipin, ang magbayad na lang. Pero hindi nila kayang isipin na kayang gawin yan ng may malasakit na puso at may pagmamahal. Okay. Balik tayo. Okay. Dito tayo kay ituloy natin tong kay Cadre Celis. Kay Cadre Is it ba? Dito. Nung una, kami pa lang nandun, kasi 3 AM nandun ako eh. Nung kami pa lang yun nandun, walang Diyo. Ang lakas ng internet namin. Ang lakas ng data, dito SIM, GOMO, at Smart. Yan ang mga SIM card ko eh. Saglitan lang ako mag-upload ng reels, ng video. Pag-upload pa nga ako kanina, di ba? Umaga. Pagdagsa ng tao, pag-start ng 9 AM or ng 10 AM, wala na. Wala nang data sa Senado. Wala nang full yung signal pero walang internet, walang data. Kahit ang taas-taas na lang niload mo, wala. Ibig sabihin, sinasabotahe talaga. Ayaw nilang makita ng taong bayan na marami ng tao dun at dadami pa. Ang pagkakasabi sa akin,
from galing daw sa iba't ibang lugar, Batangas. Madami. Hindi lang Batangas. Cavite, Dasmariñas, ano pa, iba-iba, buong Cavite, Laguna. Wala pa nga dyan yung mga Lucena wala pa. Pampanga, konti pa lang ata. Bulacan, meron na konti. Yun daw ay supporters ni Senator Marcoleta na mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Palagay natin Iglesia ni Cristo. At least may nagmamahal sa kanya. Mga kapatiran. Taong bayan pa rin yun, taxpayer pa rin yun. Sa kanila, sa kabila, may nagmamahal bang ganyan? Wala. Kahit sa pilitan, kahit hakot, hindi magawa. Kasi nga may balita na dadamputin or aarestuhin itong si Senator Marcoleta. Yan, totoo yan. Kachismis din na ng balita sa akin na may aarestuhin si Senator Marcoleta. Siguro hindi natuloy, nakita nila, siguro nag-aerial view or nag-drone, napakarami nito. Di ba? 20 times hindi lang 20 times 100 times sa dami ng pulis Kung gaano kadami yung pulis, 100 beses ang dami. Higit pa ata At mas higit pa. Sabi ko nga, baka umabot sa milyon Paano mo aarestuhin yung isang tao? Halimbawa lang paano mo aarestuhin yung isang tao na papalibutan ka ng mahigit 1 milyon na tao? Paano mo aarestuhin yun? Yun nga lang tulak ka ng 100 tao, hirap ka na 1 milyon pa kaya? Tapos nagkakaisa, may puwersa. Yan lang, sorry ako lang yan. Ano ko lang, hindi pa naman nangyayari. Pero sa batay sa kanya, parang aarestuin daw yata si Marcoleta. Pero natakot kasi may rally. Kaso may rally. Di ba? Naudlot ang pag-aresto. Kaya hindi pumasok yung dosis siguro kasi alam magkakagulo, mapipinto. Kasi may... sige, tanong. Bakit alam nyo may magkakagulo? Tanong ko lang yun. Nadulas si Erwin. Si Erich nadulas na magkakagulo. Kung hindi nadulas, sinabi niya. Napipinto naman sinabi niya. Napipinto magkakagulo. Ang tanong ko doon, hinala ko lang Sorry ako lang Bakit? Baka alam mo may nagkakagulo. Araw-araw may nagrally dyan. Nagkagulo ba? Hindi naman Kailan ba? Palagay natin INC yan. Magulo ba ang rally nila? Hindi naman bakit mo sabi parang napipinto magkakagulo? Hindi kaya tumutugma siya sabi ni Boss ni Guevara? Hindi kaya tugma siya sabi niya dahil aarestuin si Senator Marcoleta? Anong ginagawa pa rin ni John Big doon? Tanong ko lang Hindi ko sinabi i-aresto ni John Big Anong ginagawa ni John Big doon? No, sige niya. At bakit niya sabi mo napipintong gulo? Wala akong iba tuloy maisip at kami na napipintong gulo sa sinasabi mo kundi yung pag-aresto lang. Nangyari na kay Bato yan Bakit? Bakit alam nyo? Baka masama nito na udot lang ang pag-aresto kasi nakita maraming tao, maraming nag-rally. Sorry ako lang lahat yan Kaya hindi daw talaga sila papayag. Kaya sobrang dami ngayon ng tao dun. No? Siguro ngayon, sa mga oras na to, puno na halos yung kalsada doon. Puno talaga, grabe talaga. Ito, panoorin natin. Magandang umaga po sa Ito, media nag-react. Nagtataka ako ba't nag-react ang media? Ang sabi, karamihan sa inyo, bayarak. Kailan naging ang karamihan ay lahat? Iba po ang salitang lahat, all, kesa sa karamihan. Halimbawa, ganito, 100 tao, ako teacher nyo, karamihan sa inyo, bagsak. Pwede ba lahat ng 100 tao, estudyante mo, lahat mag-react? Bakit kami bagsak mo? Bakit may sinabi ba ako lahat kayo bagsak? Karamihan sa inyo, bagsak. Eto sinabi niya, linaw-linaw, karamihan sa inyo, bayad. Ba't nag-react lahat? Hindi naman lahat. Ba't nag-react ka? Saka araw-araw, tuwing may programa si Senator Marcoleta sa Net25 at sa iba't ibang programa, ano sinasabi niya? Yung iba dyan media, bayaran Yung iba, hindi naman lahat bayaran Ba't di kayo nag-react noon? Bakit nandito sa hearing ni Senator Marcoleta, todo react kayo? Tanong ko lang, bakit? Para mapagtakpan? Para pagtakpan? Dahil sa sitwasyon na to, kainin ang issue nyo? Itatry nyo magbangon ng panibagong issue para pagtakpan tong sitwasyon na to? Para idiin si Senator Marcoleta, palabasin mali ang sinasabi niya? Mali ang sinasabi ng 18 Marines? Kailan patunayan mo sa akin sa nakakarinig ngayon ng Pink Lawan? Patunayan mo sa akin sa pinakamataas na tapos na pinag-aralan mo o anumang eskwela ang pinakamataas at tinapos mo na kailan ang salitang karamihan ay naging lahat.
Isabay mo na rin patunayan sa akin kailan naging majority ang 12 kaysa 13. Patunayan mo na rin sa akin, isabay mo, kailan naging plunder ang donasyon ng private citizen na hindi naman galing sa pera ng kaban ng bayan, ang perang kinuha. Kailan naging plunder yon? Sagutin mo. Kahit sa matinding discussion, sa diskusyonan, di ka mananalo eh. Hindi ako galit ha. Style ko yan para laging gising kayo, active ang inyong pag-iisip, active kayo mag-isip, active kayo, ginigising ko lahat ng inyong mga kalamnan sa inyong utak para pumaon ito, para maituro nyo sa kanila kung ano tama at mali. Lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee at tanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives. Hindi pumunta. Sasabihin kasi hindi legit. Tignan natin kung pupunta yan sa, sa June 8 kay Erwin. Tignan nyo kung pupunta yan Baka bluff lang yan. Tapos sabihin naman kaya hindi pumunta kasi may interparliamentary courtesy. Bluff lang yan. Martin Romualdez at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, Mark Tiksay ba? yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin. Hindi pumunta dyan. Sige, granted, justify natin kasi hindi na sila Blue Ribbon. Kahit Blue Ribbon pa naman sila, inaangkin ng kabila. Sige, palagay natin, justify natin. Si Erwin na ang Blue Ribbon. Kapag ito sa Monday, hindi mo naimbitahan itong mga to, ang naimbita mo lang 18 Marines at sila Martin at yung mga dapat imbitahan, hindi mo naimbitahan, isa lang ibig sabihin nito, nagtatakip kayo sa katotohanan. Nagsasalita kayo ng kayabangan. Ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Ayaw nila igalang. Yun nga lang rally sa labas napakarami, milyon-milyon Vlogger lang nag-aano Vlogger lang Vlogger na nagbabalita Binalita yung pagkalabas ni Marcoleta pero yung pinakataas, maraming tao sa paligid, wala nagbabalita kung gaano karami. Hindi ko naman makuhanan kasi wala naman akong dalang drone. Kung may drone ako, makukuhanan ko. Nagsiselfon akong, yung mga nakuhanan ko lang, yung mga kaya kong kuhanan lang. Ang init-init nun Ayoko naman ikutin yun, nahihilo ko. Sobrang init ng time na yun. Pero may makulimlim naman badag. Pagdating ng mga alas 12, makulimlim naman. Pero nakakapagod, nakakahinga kasi iba yung init Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng komite sapagkat totoo lahat ng kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Totoo naman. Yan ang talagang legit na SP. Yan yung nasa batas na 13 ang bumotok. Hindi yung 12. Kung talagang pinagpipilitan yung 12 ang kailangan majority, sa madaling salita, alam nyo, huhulihin si Bato at si Jinggoy. Kasangkot kayo at kung gusto nyo talagang hulihin. Ganyan ang kadali yan. Sabihin, planado nyo na yan. Ang isang plano na nauudlot, pipilitin nyo mabuo yun para matupad lang ang gusto nyo. Yan ba ibig sabihin nun? Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Wala ako binabanggit na pangalan, tamaan bato-bato sa langit, ang tamaan wag magagalit. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko.
hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po ay nahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado. Oh, bugok yung nahirang. Pangalawang nila, sasabihin nila kaya tinanggal kay Marcoleta ang Blue Ribbon Chairman kasi ayaw imbestiga ng mga Duterte. Talaga ba? Eh yung si Pinky nga na upo inimbestiga niya ba ang mga Duterte? Ha? Hawak niya na ang bit eh. Hindi niya pa rin inimbestiga ng mga Duterte? Sa madaling salita, hindi mo pwedeng sabihin na kaya nyo inagaw kay Marcoleta ang Blue Ribbon Chairman noon dahil hindi siya nag-iimbestiga kay Duterte. Eh ngayon, hawak na nila, nakaraan pa, hindi ngayon na, yung nakaraan bago kay Marcoleta, nahawakan na nila, hindi siya nag-iimbestiga kay Duterte. Therefore, hindi ang rason para tanggalin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman noon dahil hindi siya nag-iimbestiga sa Duterte. Sa madaling salita, kaya nila tinanggal si Marcoleta kasi ayaw nilang malaman yung katotohanan. Baka pitatakpan nila yung kanilang amo. Pero ngayon, nasa kanila ulit, aagawin nyo na naman. Bakit? Anong ibig sabihin? Hindi ba ba obvious yan? Na may gusto kayo? Pagtakpan nyo, talaga pasamayin si Senator Marcoleta? Di ba? At nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Wala talaga ginawa kayo. Kayo nakasaksi naman. Huwag kayo magsisinungaling mga Pinklawan. Huwag kayo magsisinungaling. May ginawa ba si Pinky na investigasyon? Wala. Gumawa ng partial? Madali lang gawin ng partial. Nagkaroon ng unang investigasyon. May pangalawa, pangatlo ba? Wala. Meron. Iisa mga karakter. Yung Diskaya, Bryce Hernandez, yung pa rin. Nagpatawag siya ng pangalawang hearing, si Pinky, yung pa rin ang mga karakter. Hindi na dagdagan. Asan yung sinasabi niya 67 contractor? Asan yung ibang mga contractor na ibang malibang kay Diskaya? Nasaan? 10 yung pinangalanan ng Pangulo Nasaan na ngayon? Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan. May video 18 Marines May video naghahakot ng pera sa eroplano ni Saldi. AI daw, AI. May ganun bang AI? Kakapit na lang sila sa AI Oo, kakapit na lang sila kung AI pala, sana gumawa sila balikod ng iba't ibang portion, hindi lang isa. Kung AI pala. Di ba? Ba't ginawa nila yun ang paghakot lang, konti lang, maiksi lang. Ba't di sila gumawa ng makatotohanan pa talaga na talagang kung AI? Hindi nag-iisip tong mga to. Sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Wala. Si Senator Marcoleta lang malakas loob. Ubus na tapang nyo. Kay Marcoleta, hindi pa, sabihin ko sa inyo. Yung tapang niyan, sabihin, nangihiram ng tapang sa mga supporters yan. Pakialam nyo kung nangihiram ng tapang. Diba? Kahit sa akin manghiram ng tapang yan, pahihiramin ko ng tapang yan Diba? Ang pakialam nila. Di ba? Walang problema. Maraming supporters yan. Kaya malakas loob si Senator Marcoleta. Sige, sabihin nyo ng gusto nyo sabihin. Pero siya lang ang tumitindig ngayon na matalagang lumalaban sa korupsyon. Kailan naging korupsyon ng yung dinonate ni Mike, korupsyon? Wow! Kailan nag-donate yung tao
Nagbagat ng loob, mayaman, may pera, nag-donate. Sariling business. Korupsyon? Samantalang yung napatunayan, mali-malitang pera. Ha? Ni patawag, ayaw dahil sa interparliamentary courtesy ni Martin? Anong klaseng katwiran yan? Di ba? Gusto ko, ito, debate kami nito ng ito ni Erich eh. Tignan natin eh. Tignan natin tapang at galing mo. Tiyak ko sa'yo, mauutal ka ng 10 beses. Mauutal ka. Ngayon ka lang makakarinig di abogado. Vlogger lang. Vlogger lang. Papaalala lang kita, papartidahan kita. Kabisado ko ba ng nakasulatan? No? Hindi ko na gagamitin sa yon, pero papakitaan kita ng matitibay na katwiran na hindi mo naririnig sa tala ng buhay mo. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila? Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po. Tapang nito. Yeah? On record. Matapang pa kay Tanok. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Oh, karamihan sa inyo ay bayaran. Kailan naging lahat ang salitang kabay ang karamihan? Patunayan mo sa akin, isasanla ko lahat ng kari-arian ko, pati kaluluwa, lahat bumbuhay ko. Pag napatunayan mo yung salitang karamihan ay lahat palang kahulugan. Eh bakit Anya Marcoleta, nagalit kami mga bidya, ba't mo nilalahat? Karamihan ang sinasabi ko, hindi nilahat mo kami. Narinig mo, karamihan eh. Kakatatak ka sasabi lang karamihan. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? May nagsabi media yan, hindi sir, sinabi mo po yun, na bayaran kami. Bakit? Yung salitang karamihan ba, ikaw yun? Pag sinabi mong ikaw yun, ibig sabihin, totoo yun, tinamaan ka. Hindi ho ba? Parang ganito. 20 pasyente nakapila. Uso dati kasi di ba yung mga pandemic. Taas ang kamay, may positive dito. Ayaw magtaas, pero may listahan ka na kung sino mga positive. Karamihan sa inyo positive. Lumabas yung result ng ng swab test eh. Yung bang 20 pasyente sasabihin, wag mo kami lahatin. May sinabi ba akong lahatin? Karamihan sa inyo. Hindi konti, karamihan, pero hindi lahat. Ang nakapagtataka, nag-react kayo. Kayo pong members ng Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Mabuhay kasi Senator Dante Marcoleta. Nasa likod mo kami lahat. Hanggang dito lang po tayo. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at katalinuhan at isang talakayan na makabuluhan. Lesson learned. Hindi tayo galit. Style natin to sa pagbablog para lagi atentibo, energetic ang lahat na nakikinig. Dahil naniniwala tayo, kapag energetic ang nagsasalita, ang tagapakinig ay energetic din. Di ba? Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.